Oh, kumusta? Umalis ba? Nakatulog pa ba yung babae niya sa takot? Bakit hindi ka tumatawag sa akin kagabi pa? Ma'am Natasha, pasensya na po ma'am. Hindi namin itinuloy. Hindi nga po kami nakapasok sa loob ng bakod niyo eh. Anong hindi nakapasok? Binayaran ko kayo ng malaki. Tapos hindi niyo ginagawang trabaho niyo? Anong klase kayo mga lalaki? Takot ba kayo kay Rodolfo? Hindi po kay Rodolfo ma'am. Ma'am, pakinggan niyo po ako. Pagdating namin sa labas ng gate niyo, iba po yung pakiramdam namin. May narinig kaming mga tili sa loob na hindi galing sa tao. At saka ma'am, may nakita kaming nilalang sa bubong niyo. Hindi ko po may paliwanag. Pero parang mga dambuhalang hayop na may mukha ng tao. Tumakbo na kami ma'am. Ayaw naming mamatay sa bahay na yun. Ano bang pinagsasabi mo, Ben? Baka naman uminom kayo bago kayo pumunta roon. Kaya kung ano-ano yung nakakita nyo. Anong nilalang yung sinasabi nyo? Totoo yung sinasabi ko ma'am. Wala kaming ginawa sa kanila. Hindi kami nakarating sa pinto. Kung ano man ho yung nangyari sa loob, hindi kami ang may gawa. Huwag niyo na po akong tawagan ulit. Ibabalik ko na po yung pera niyo. Walang ibang nagawa si Natasha kundi ang matigilan bago siya unti-unting napatingin sa sarili niyang bahay, kundi yung mga lalaking binayaran niya na mananakot sa kanya ngayon. Di sino? Sa loob ng isang magandang bahay na bunga ng pawis at sakripisyo ni Natasha sa ibang bansa, isang madilim na katotohanan ang bumabalot sa bawat sulok nito. Yung 10 taong gulang na si Mika, parang isang bilanggo sa sarili nitong bahay. Simula nang umalis ang nanay niya papunta sa Dubai, unti-unting nagbago yung mga masayang bagay sa lugar nila yun. Napalitan ng takot nang dalhin ng tatay niya na si Rodrigo, yung kabit nitong si Maris, sa loob mismo ng bahay nila. Akala ng lahat ay katulong o kamag-anak lang si Maris, pero para kay Mika, siya ay demonyang nagpapahirap sa buhay niya habang wala ang nanay niya. Bilisan mo nga dyan, Mika. Ang bagal-bagal mong kumilos para kang pagong. Hindi ka pinapakain dito para tumunganga, ha? Opo, Tita Maris. Malapit na po itong matapos. Pasensya na po. Masakit na po kasi yung kamay ko sa dami ng nilalabahan ko kanina. Huwag mo nga akong matita-tita dyan. At anong masakit yung kamay? Nagkadahilan ka na naman. Gusto mo bang dagdagan ko yung nararamdaman mo, ha? Ha? Aray ko po. Tita, tama na po. Nasasaktan po ako. Bakit niyo po ako sinampal? Naghuhugas naman po ako ng maayos. At talagang sumasagot ka pa, ha? Ang dumi-dumi pa ng mga plato, oh! Ulitin mong lahat yan. At tandaan mo, ha? Kapag dumating yung tatay mo at sinubukan mong magsumbong, makikita mo yung hinahanap mo. Alam mo namang, mas paniniwalaan ako ni Rodolfo kesa sa'yo, di ba? Bakit niyo po ba ginagawa sa akin to? Wala naman po akong ginagawang masama sa inyo. Miss na miss ko na si nanay. Sana bumalik na siya. Talagang... Ano mo, ha? Nanay mo? Yung babaeng yun na nandun sa disyerto? Hayaan mo siya doon. Ngayon, ako yung reyna dito sa bahay na to. At ikaw, ha? Ikaw? Alila ka lang dito habang wala siya. Sabihin mo lang sa tatay mo na nag-aaway tayo. Ipapakulong ko yung nanay mo na nasa abroad.
Sasabihin ko sa tatay mo na nagnanakaw ka! Huwag po, tita! Huwag niyo pong gagawin yan kay nanay! Gagawin ko po lahat ang gusto niyo! Huwag niyo na po siyang saktan o sirang kay Papa! Mabuti naman! At nagkakaintindihan tayo, ha? Oh, huwag kang iiyak-iyak dyan pagdating ni Rodolfo! Ayusin mo yung mukha mo! Maglagay ka ng polvo para hindi halata yung bakat ng kamay ko sa pisngi mo! Naiintindihan mo? Opo, naiintindihan ko po. Ayan na yung tatay mo. Umayos ka na, umayos ka! Kunwari kang masaya. Kung ayaw mong hindi kita pakainin mamaya. Mahal! Nandito na ako! Oh, Mika, bakit parang namumula ang pisngi mo? Bakit parang galing ka sa pag-iyak? Nako, Rodolfo. Ito kasing anak mo eh. Nadula sa kusina kanina. Ayan, pinagalitan ko nga dahil napakalampa. Sabi ko mag-ingat siya pero ayun, umiyak dahil nabigla raw siya. Hindi ba, Mika? Totoo ba yun, anak? Mag-iingat ka naman ha, baka kung ano mangyari sa'yo rito. Malalagot ako sa nanay mo kapag tumawag yun sa video call. Oo po, Papa. Totoo po yung sabi ni Tita Maris. Nadulas lang po ako. Pasensya na po. Sige na, magbihis ka na doon. Maris, mahal, ano bang ulam natin? Pagod ako sa opisina, mabuti na lang. Nandito ka para asikasuin ako. Siyempre naman, Rodolfo. Alam mo namang, mahal na mahal kita eh. Hayaan mo na si Mika. Pakainin na lang natin siya sa kusina mamaya pagkatapos natin kumain. Para naman, solo nating dalawa yung hapagkainan, di ba? Sige ko na pala. Mika, sa kusina ka na lang kumain ha? May pag-uusapan lang kaming importante ng Tita Maris mo. Opo, Papa. Pupunta na po ako sa likod. Sa bawat hakbang ni Mika, ramdam niya ang bigat ng kanyang dibdib. Hindi niya maisip kung bakit ang tatay niya na dati napakalambing, naging bulag sa mga nangyayari sa kanya. Mas pinaniniwalaan nito ang bawat salita ni Maris kaysa sa sarili niyang anak. Yung bahay na dapat simbolo ng tagumpay ng nanay niya ay naging isang impyerno para sa kanya. Habang nakaupo siya sa isang maliit na silya sa kusina, tinitingnan niya ang litrato ng nanay niya na luma niyang cellphone, ang kaisa-isang bagay na hindi pa nakukuha ni Marie sa kanya. Mama! Kailan ko ba uuwi? Hindi ko na po kaya rito. Ang sama-sama po ni Tita Maris. Sinisipa niya ako kapag wala si Papa. Minsan po, pinapakain niya ako ng patis na kanin. Sinasabi niya po sa akin na hindi mo na kami mahal, kaya ka nandyan. Mama! Tulungan mo ako! Samantala, sa hapagkainan ay masayang nagtatawanan sina Rodolfo at Marisa habang kumakain ng masarap na putahe. Si Mika naman ay naghahanda at naglilinis ng mga ginamit nila. Walang kamalay-malay si Rodolfo na sa bawat tawa ni Marisa may nakatagong laso na unti-unting sumisira sa pamilyang binuo nila ni Natasha.
Rodolfo, kailan mo ba balak sabihin kay Natasha na ako na yung nakatira rito? Ang hirap din namang magtago kapag tumatawag siya. Kailangan pa nating pilitin si Mika na manahimik. Iyaan mo muna, Maris. Malaki yung pera ipinapadala niya buwan-buwan. Sayang naman kung may hinto dahil lang malalaman niya. Hintayin nating matapos yung kontrata niya sa susunod na taon. Sa ngayon, pakinabangan muna natin yung padala niya. Sa bagay, tama ka. Masarap din tong buhay na to. Malaki yung bahay. May katulong pa ako. Itong anak mo. Pero, siguraduhin mong hindi yan magsusumbong, ha? Dahil kapag yan nagbuka ng bibig niya, ay naku, ako mismo yung magpapalaya sa kanya. Huwag kang mag-alala. Takot naman niya sa akin. At alam ko naman na hindi siya pakikinggan ni Natasha kung sakali mang magsumbo siya. Kasi sasabihin natin na nag-e-embento lamang siya. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging malupit yung trato ni Maris kay Mika. Habang wala si Rodolfo, si Maris naman ay walang ibang ginagawa kundi ang mag-ayos ng sarili at mag-utos na para bang nakakakuha ng kasiyahan sa bawat hirap na nararanasan ni Mika. Mika! Ano ba? Bakit may dumi pa rito sa tiles, ha? Ang tamad-tamad mo talaga! Kaya ka siguro iniwan ng nanay mo dahil wala kang silbi! Tita, malinis na po yan kanina. Kinuskus ko na po yan eh. Masakit na po yung likod ko. Hindi po ako nag-aalmusal. Aba, at nagre-reklamo ka na, ha? At talagang sinasagot mo na ako, ha? Gutom ka, ha? Eto yung almusal mo! Tita, wag po. Masakit po. Bakit niyo po ako sinisipa? Para matauhan ka! At huwag mong isusumbong sa tatay mo na hindi kita pinapakain, ha? Naiintindihan mo? Sabihin mo, busog ka na. At kapag tumawag yung nanay mo mamaya, ayusin mo yung mukha mo. Isang maling salita mo lang, Mika, ha? Tandaan mo, papatayin ko yung nanay mo pag uwi niya dito. Kaya kong gawin yan. Opo, tita. Hindi po ako magsasabi. Mahawa na po kayo sa akin. Gagawin ko po lahat. Huwag niyo lang po sasaktan si Mama. Mabuti naman. Oh, eto yung mga labada ni Rodolfo. Siguraduhin mong maputi yung mga polo niya, ha? Kapag may nakita akong mantsa, yung mukha mong yan ang ikukuskus ko sa semento. Opo, lalabon ko na po. Makalipas ang ilang oras habang naglalabas si Mika sa likod ng bahay, dumating yung isang delivery man para sa mga in-order ni Marisa gamit yung perang ipinadala ni Natasha. Delivery po para kay Mrs. Natasha? Ako yun. Ibigay mo rito. Perma na lang po dito, ma'am. Salamat po, Perma po, perma. Oh, ayan. Matanay po kayo. Hindi naman. Akin na yan. Ang ganda ng mga bag na ito. Salamat, Natasha, sa pagpapakapagod mo sa Dubai. Ako yung nag-i-enjoy sa pera mo. Oh, ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Ituloy mo yung paglalaba. Tita, para kay Mama po ba yan? Bakit niyo po binubuksan? Sabi po ni Papa, sa amin po yung perang pinapadala ni Mama para sa pag-aaral ko. Ang dami mo talagang tanong, ano, ha? Ha?
Akin na to ngayon! Akin na to ngayon! At yung pag-aaral mo, hindi mo kailangan yan. Dahil alila ka rito habang buhay! Ha? Naiintindihan mo, ha? Huwag mong asahan na mapupunta pa sa'yo yung pera ng nanay mo, ha? Habang nandito ako! Rito! Papa, tulong! Halika nga rito! Tito, masakit po yung alit ko. Tumahimik ka! Yan! Para mahimasmasan ka! Pumasok ka sa kwarto mo at huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi! Magugutom ka ngayon! Mama! Sana naririnig mo ako, Mama! Ang sama-sama nila! Si Papa! Hindi niya ako pinoprotektahan! Si Tita Maris! Ninanakaw niya yung mga pinaghirapan mo! Mama, bumalik ka na po, please! Kailangan kita, Mama! Mahal? Nandito na ako, oh. Oh, eto na yung paborito mong pizza. Kumusta naman ang araw mo rito? Hindi ba matigas ang ulo ni Mika? Ay, naku, Rodolfo. Buti naman na itanong mo. Kanina pa nga yung bata na yan eh. Ayaw sumunod. Sinabihan ko lang na maglinis ng kwarto niya. Nagdabog pa. Kaya yun, pinarusahan ko muna. Pinatulog ko ng maaga nang walang hapunan para matuto. Ay, hayaan mo na. Kailangan talagang disiplinahin yan. Masyado kasing spoil kay Natasha bago siya umalis. Salamat at nandito ka para itama yung pagpapalaki sa kanya. Siyempre naman. Oh, kumain na tayo. Hayaan mo na yung anak mo doon. Siguradong nakatulog na yun sa gutom. Sa loob ng kwarto, naririnig ni Mika ang tunog ng pagkain nila. Kumakalam na yung sikmura niya, pero mas masakit ang kanyang kalooban. Tumingin siya sa bintana. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, doon niya naisip yung nanay niya. Hindi niya alam na nasa kabilang panig ng daigdig. Nag-iimpake na si Natasha para sa isang sorpresang pag-uwi. Pasko na sa susunod na linggo. Sabi ni Mama, baka tumawag siya ng matagal. Pero, paano ko makakapagsalita kung nakabantay si Tita Maris? Papa? Papa, gutom na po ako. Pwede po ba akong humingi ng kahit konting tinapay lang? Mika, matulog ka na. Sabi ng tita Maris mo, pinarurusahan ka. Huwag ka makulit kung ayaw mong mas lalong magalit ang tita mo sa'yo. Manigas ka dyan, bata ka. Napaiyak na lamang uli si Mika. Yung tatay niya ay tuluyan ng nabulag ni Marisa. Sa dilim ng gabi, may mga mata ring nakatingin galing sa labas ng bahay. Mga matang puno ng galit at paggiganti. Sina Elena at Gabriela na dati ring nasira yung pamilya dahil kay Marisa ay unti-unti nang natuntun yung kinaroroonan ng babaeng sumira ng pamilya nila. Ano yun? Parang may tao sa labas. Ang anino ni na Elena at Gabriela dumaan sa bakuran. Tinitingnan yung bahay na para bang tinitimbang kung kailan sila dapat nasubugod. Pero ng mga oras na yun, yung pagdurusa ni Mika ang siyang mas matindi.
yung batang walang kamuang-muang ay naging biktima ng isang problemang hindi niya ginusto. Sa wakas, dumating na yung araw na pinakahihintay ni Natasha. Bit-bit yung 3 malalaking balikbayan box, mga pasalubong para sa mag-ama niya. Nakasakay siya ng taxi papunta sa subdivision nila. Punong-puno ang puso niya ng pananabik habang iniisip niya yung magiging reaksyon ni Mika kapag nakita siyang biglang pumasok sa pinto. Gusto niyang isorpresa yung asawa niya at anak dahil ilang araw lang ay Pasko na. Hindi niya alintana yung pagod sa biyahe dahil yun ang mahalaga, ang magkasama silang buong pamilya na pinaghirapan niyang bigyan ng magandang buhay. Ay, salamat sa Diyos, nakauwi din. Ay, siguradong tatalon sa tuwa si Mika nito. Pagpasok ni Natasha sa loob, laking gulat niya dahil yung bahay niyang pinaghirapan ay puno ng bagong gamit na hindi pamilyar sa kanya. Mas lalo siyang nagtaka nang makitang may babaeng nakasuot ng mamahaling robe habang nakahiga sa sopa at nanunood ng TV, habang yung anak niyang si Bika ay nakaluhod sa gilid at nagpupunas ng sahig. Mika? Rodolfo? Sino ka? Anong ginagawa mo dito sa bahay ko? At bakit suot mo yung robe ko? Mama? Mama, nandito ka na! Mama, tulungan mo ko! At sino ka namang pakialamera ka na basta-basta na lang pumapasok sa bahay ng may bahay? Rodolfo! Rodolfo! May ibang tao dito sa bahay! Ibang tao? Ako yung asawa ni Rodolfo. Ako ang nagpatayo ng bahay na to. Ikaw, sino ka? At bakit parang reyna ka rito kung umasta? Habang yung anak ko, ginagawa mo alila? Natasha, bakit? Bakit ngayon ka lang? Hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka. Rodolfo! Ano to? Sino tong babaeng to, ha? Bakit nakatira siya rito? Bakit yung anak natin ganito yung itsura? Namumutla at saka nanginginig sa takot! Magpaliwanag ka! Rodolfo, sabihin mo na sa kanya. Sabihin mo sa kanya na ako na yung mahal mo at hindi mo na siya kailangan dito. Anong sinabi mo? Rodolfo! Totoo ba to? Habang nagpapakamatay ako sa trabaho sa Dubai, nagpapasarap kayo ng kabit mo rito at sa bahay ka po talaga! Natasha, pasensya ka na. Nagbago ng lahat. Si Maris na yung kasama ko rito sa loob ng 1 taon. Ayoko lang sabihin sa'yo dahil baka hindi ka magpadala ng pera. Walang hiya ka! Pera lang yung habol mo? Pinagkatiwala ko sa iyo yung anak ko! Mika, halika rito! Sabihin mo sa akin! Sabihin mo sa akin kung anong ginawa nila sa'yo! Mama! Sinasaktan po ako ni Tita Maris kapag wala si Papa. Pinaglalaban niya ako. Pinaglilinis tsaka hindi pinapakain. Pinagbabantaan po nila ako na sasaktan kanila kapag nasumbong ako. Ikaw na babae ka. Wala kang karapatang saktan ng anak ko. Lumayas ka sa bahay na to ngayon din. Bago ko tawagin ang mga pulis, lumayas ka! Pulis? O sige, tawagan mo. Pero bago sila dumating, baka nakakalimutan mo rin na sa pangalan ni Rodolfo nakapangalan itong lupang kinatatayuan ng bahay mo. Kaya technically, ikaw yung walang karapatan dito. Rodolfo! Palayasin mo na yan! Ayoko ng ingay dito sa bahay natin! Bahay nyo? Ang kapal na mukha mo! Rodolfo! Sabihin mo sa babae niyan, umalis siya! Natasha,
Umalis ka na lang muna. Isama mo si Mika. Ayoko ng gulo. Mag-usap na lang tayo sa susunod na araw. Kapag mahinahon ka na. Sa ngayon, si Maris yung gusto kong makasama rito. Itinataboy mo kami ng anak mo? Para sa babaeng yan? Oo! Ano ba, Rodolfo? Bitawan mo kami! Umalis muna kayo rito. Huwag ka nang babalik dito! Sa amin na tong bahay na to! Ang pangit mo na kasi, kaya iniwan ka ng asawa mo! Alila! Naiwan si Natasha at Mika sa labas ng kalsada. Bit-bit ang iilang gamit na naisalba nila. Umiiyak si Mika habang yakap-yakap ang nanay niya. Yung galit sa puso ni Natasha ay hindi masukat. Tumingin siya sa itaas ng bahay nila, sa bintana niya mismo. Yung pinili niyang design ng pagkakagawa. Hindi pa tayo tapos, Maris. Rodolfo, akala niyo ba ganun-ganun lang yun? Pagbabayaran niyo bawat luhang pumutak sa anak ko. Mama, saan na tayo pupunta? Takot na po ako. Baka balikan nila tayo. Huwag kang matakot, anak. Nandito na si Mama. Hindi ka nila masasaktan uli. Pero kailangan natin gumanti. Kailangan nilang maramdaman yung takot na pinaramdam nila sa'yo. Hello? Ben, si Natasha to. Kailangan ko ng tulong mo. May gusto akong takutin. Gusto ko mawala sila sa katinuan sa takot. Babayaran kita ng malaki. Basta't siguraduhin mong aalis yung babaeng sa bahay ko na parang hinahabol ng demonyo. Habang nagpaplano si Natasha sa di kalayuan sa ilalim ng isang malaking puno ng balete, sa tapat ng subdivision may dalawang figura na nakamasid, sina Elena at Gabriel, yung mga matang nagliliyab sa ganit habang nakatingin sa bahay ni Rodolfo. Ayan na siya, Gabriel. Yung babaeng sumira sa pamilya natin noon. Yung babaeng naging dahilan kung bakit tayo naging ganito. Gutom na ako, ma. Gusto ko nang malasahan yung dugo ng babaeng yan. Magtiis ka muna. Hayaan nating mag-umpisa ang gulo. Mas masarap yung dugo kapag hinaluan ng matinding takot. Malapit na, Gabriel. Malapit na tayong maningil. Sa isang maliit na paupang kwarto pansamantala, tumuloy sina Natasha at Mika. Hindi mapakali si Natasha. Pabalik-balik siya sa paglalakad habang tinitingnan yung mga pasa sa braso ng anak niya. Tuwing gabi, nagigising si Mika na sumisigaw, dala ng trauma mula sa pananakit ni Marisa. Bawat tikbi ng anak niya ay parang kutsilyong sumasaksak sa puso ni Natasha. Hindi siya makapapayag na magpakasaya ang dalawa sa bahay niya, na siya mismo yung nagbayad hanggang sa huling sintimo. Ben, nasa na kayo? Gusto ko, mamayang madaling araw, pasukin niyo ang bahay. Huwag niyo silang papatayin. Ang gusto ko, takutin niyo sila ng husto. Wasakin niyo ang mga gamit. Magsuot kayo ng maskara. Gawin niyo lahat para lumayas ang babaeng yon. At huwag niyo silang pabayaan na
Copy, Ma'am Natasha. Simple lang yan. Sanay kami sa mga ganyang trabaho. Siguradong bukas na bukas, bit-bit na niya yung maleta niya palabas ng subdivision. Siguraduhin niyo lang. Ayokong madamay si Rodolfo ng sobra. Pero yung babaeng yun, si Maris, gusto ko siyang makitang nagmamakaawa. Isisend ko sa'yo yung layout ng bahay at kung saan sila natutulog. Mama, natatakot po ako. Baka lalo magalit si Papa kapag nalaman niyang may pinapunta tayo doon. Huwag ka mag-alala, anak. Hindi nila malalaman na ako yung may gawa. Hustisya lang to para sa lahat ng hirap na dinanas mo sa loob ng bahay na yun, anak. Matulog ka na. Bukas, atin na uli yung bahay natin. Samantala, sa loob ng maganda at yayamaning bahay na pinagawa ni Natasha, nagdiriwang si Marisa. Nagbukas siya ng mamahaling wine na iniwan ni Natasha. Pakiramdam niya, siya ang nanalo dahil napalayas niya yung legal na asawa. Rodolfo, tingnan mo, oh. Ang laki ng bahay mo. Wala na yung pakialamerang asawa mo at yung anak mong palaging nakasimangot. Cheers! Pero Maris, paano kung bumalik yun? Kasama ang mga pulis. Alam mo naman, sa kanya yung galing yung perang pampatayo nito. Nakukonsensya na rin ako kay Mika. Anak ko pa rin yun. Nakonsensya? Ngayon pa talaga? Rodolfo, tandaan mo, ako yung nandito nung malungkot ka. Ako yung nagpasaya sa'yo. Hayaan mo na sila. Bukas na bukas, ipapabless natin tong bahay para mawala yung malas ni Natasha. Sige na, matulog na tayo. Pagod lang siguro ako sa nangyari kanina. Mag-isa ka na lang uminom. Habang palalim ng palalim ang gabi, ang katahimikan sa loob ng subdivision ay nabasag ng isang kakaibang tunog. Hindi ito tunog ng mga tauhan ni Ben dahil ang mga ito'y nasa kabilang kanto pa lang at naghahanda. Yung tunog na nanggagaling sa itaas ng bubong sa bahay ni na Rodolfo na parabang mga kukung kumakalmot sa yero. Rodolfo, gising. May naririnig ako sa taas. Uy, baka may magnanakaw. Pusa lang yan. Napaka-paranoid mo naman. Matulog ka na. Hindi pusa yun. Ang bigat ng tunog sa taas. Parang may naglalakad na tao sa bubong. Hindi man lang nag-abala si Rodolfo na bumangon. Inis na umisbin si Maris sa hangin. Bumangon si Maris at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Bit-bit niya ang isang flashlight. Pagdating niya sa sala, nakabukas na yung bintana na siguradong isinara niya bago matulog. Yung kurtina ay kumahampas dahil sa malakas na hangin sa labas. Sino yan? Rodolfo, hindi nakakatawa. Kung si Natasha ka at nagpadala ka ng tao rito, hindi mo ako matatakot ng ganyan. Paglingon ni Maris sa dulo ng pasilyo, may nakita siyang anino. Isang mahabang anino na parabang may malaking pakpak na nakatupi. Akala niya'y guni-guni niya lamang iyon dahil sa dilim. Pero nang itutok niya ang flashlight, walang tao doon. Yung tanging nandoon ay yung amoy ng malansang dugo
na para bang galing sa isang kinatay na hayop. Ang baho! Rodolfo! Rodolfo! Bumaba ka rito! May amoy patay dito sa sala! Sa labas ng gate, kararating lang ng mga tauhan ni Ben. Hawak nila yung mga gamit nilang panakot. Pero bago pa man sila makalapit sa gate, napatigil na sila. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa kanila at may narinig silang boses na parabang galing sa hukay. Teka, naririnig niyo ba yun? Parang may umiiyak sa loob ng bakod. Boss, parang iba yung pakiramdam ko dito. Tingnan mo yung itaas ng bahay. May nakabantay na malaking ibon. Ewan ko ba kung ibon ba yun? Huwag kayong duwag. Trabaho lang to. Tara na, pasukin na natin yung gate. Sige, mauna ka, boss. Pero bago pa man mahawakan ni Ben yung bakal ng gate, isang malakas na kalabog ang narinig nila mula sa loob ng bahay. Kasunod nito, yung isang matinis na tili na hindi galing sa tao. Nagsitayuan yung mga balahibo ng mga lalaki. Yung mga aswang na sina Elena at Gabriel, hindi pa nakapaghintay. Nagsimula na silang maglaro sa loob. At yung biktima nila ay walang iba kundi yung babaeng sumira sa pamilya nila noon. Rodolfo! Tulong! Anong klaseng nilalang kayo? Sa loob ng bahay na yun, para bang naging malapot at may sariling buhay. Si Maris ay napasandal sa pader habang yung flashlight niya ay nagpaikot-ikot sa paligid. Yung amoy na malansa ay lalong tumapang, lalong nasusuka sila sa amoy sa tindi noon. Si Rodolfo naman ay nagmamadaling bumaba ng hagdan, bit-bit ang isang baseball bat, pero napatigil siya sa gitna ng hagdan nang makita yung isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Sa tapat ng pintuan ng kusina, may dalawang figura na unti-unting lumalabas mula sa anino, sina Elena at Gabriel. Sino kayo? Paano kayo nakapasok dito, ha? Maris, tumabi ka dyan. Mga magnanakaw kayo! Umalis kayo rito, kundi mapapatay ko kayo! Papatayin kami. Hindi mo na kami kilala. Ang bilis mo namang makalimot. Matapos mong sirain ang pamilya namin, hindi mo na kami maaalala ngayon. Ano bang sinasabi mo? Hindi kita kilala! Rodolfo, sino ba tong mga to? Bakit? Bakit ang haba ng mga kuko nila? At saka, tingnan mo yung mga mata nila, Rodolfo. Namumula sila. Ilang taon din tayong di nagkita. Kinalimutan mo na agad kami, Maris. Kami yung pamilya ng lalaking nilanti mo noon. Hindi mo pa rin kami maalala. Kami yung pamilyang itinapon nyo noon nung nilanti mo ang tatay ko. Nang dahil sa'yo, nasira yung pamilya namin. Ginamit mo yung ganda mo para makuha mo yung tatay ko. Ngayon, tingnan natin kung saan mapupunta yung ganda mo kapag tinanggalan kita ng balat! Umalis na kayo! Sino kayo? Bakit kami ang ginugulo nyo ngayon? Kami yung pamilya ng lalaking nilandi ng kabit mong yan. Nandito kami para ipaghiganti ang pamilya naming sinira niya noon. Ikaw si Elena at yan si Gabriel. Imposibleng nandito kayo ngayon. Matagal na kayong patay. Imposibleng kayo Hindi yan. kami mamamatay, Maris. Nagbago lang kami. Tinanggap namin yung sumpa para lang mahanap kayo. At ngayon, narito na kami para kunin yung kabayaran sa bawat luhang ibinigay niyo sa amin.
Biglang nagbago yung anyo ni Elena. Yung liig niya ay naging mahaba at matatalim. Si Gabriel naman ay lumaki ang katawan, naging parang isang malaking aso na may mukha ng tao. Yung mga pakpak nila ay bumubukas at tumatama sa mga pader ng bahay na pinaghirapan ni Natasha. Aswang! Rodolfo! Mga aswang sila! Hindi! Tulong! Hindi totoo ito! Panaginip lamang ito. Maris, tumakbo ka! Sa itaas! Sa kwarto, ilak natin yung pinto! Takbo, Maris! Gusto ko, kapag kayo yung biktima ko, pagod na pagod kayo sa takot. Mas masarap yung dugo mo kapag dumadalo yung adrenaline sa dugo mo. Saan kayo pupunta? Kinuha ni Maris lahat sa amin. Dito rin namin tatapusin ang lahat, Maris. Tingnan mo ko. Tingnan mo yung mukha ng babaeng sinira mo. Sorry, Elena! Hindi ko sinasadya lahat. Yung asawa mo yung lumapit sa akin. Siya yung may gusto nito. Huwag niyo ko sasaktan. Huwag yung mga mata niyo. Bakit ganyan ang itsura niyo? Nakikita ko yung mga laman loob niyo. Maawa kayo. Ayoko pang mamatay. Hindi ka mamamatay kagad, Maris. Gusto ko, maramdaman mo yung bawat hiwa. Gusto kong mabaliw ka muna sa takot bago namin inumin ang dugo mo. Nakikita mo ba yung mga nilalang na ito sa paligid? Sila mga kaluluwang kinunan mo rin ang buhay. Sa loob ng bahay, nagsimula maglaro ang mga aswang na sina Elena at Gabriel at pinahirapan sina Maris at Rodolfo. Gaya ng mga putol na kamay na humahawak sa binti niya, mga mukhang duguan na lumalabas sa TV. Yung isip niya ay unti-unting bumibigay. Yung pananakot na gusto sanang gawin ng mga tauhan ni Natasha ay walang-wala sa brutal na pananakot na ginagawa ngayon ni na Elena at Gabriel. Wag! Alisin niyo sila dito! Ang daming dugo! Rodolfo! Ang daming dugo sa sahig! Bakit may mga Maris! batang walang mukha dito? Maris, wala akong nakikita! Elena! Itigil mo! Maawa kayo sa kanya! Ito yung impyernong ginawa mo para sa sarili mo. At kami yung magiging bantay mo habang buhay. Ayoko dito! Maris! Maris, ano nangyayari sa'yo? Anong ginagawa niyo kay Maris? Ang gabi ay tila hindi matapos para sa dalawa. Sa labas, yung mga tauhan ni Ben kumaripas ng takbo. Iniwan yung mga gamit nila dahil sa sobrang takot. Wala silang nagawa kundi makinig sa mga hiyaw na galing sa loob ng bahay. Isang hiyaw na hindi kayang ilarawan ng kahit na sino mang normal na tao. Sa loob ng bahay, naging isang malaking katayan yung itsura ng sala. Pero hindi ito katayan ng laman, kundi katayan ng katinuan. Si Maris ay nakahiga sa sahig, nanginginig yung buong katawan habang yung mga mata niya'y nanlilisik na nakatitig sa kesame. Doon ay nakadikit sina Elena at Gabriel na parabang malalaking butiki. Yung mga mahahaba nilang dila ay lumalawit,
Tumutulo yung malalapot na laway sa mukha ni Marisa, yung amoy na parang pinaghalong bulok na daga at sariwang dugo. Marisa, bakit eh? Bakit ka umiiyak? Hindi ba ito ang gusto mo? Sa'yo na ang bahay na ito. Pati na ang mga kaluluwang nakabaon sa ilalim ng bahay. Sa'yo na rin. Ayoko na. Umalis kayo. Bakit may mga uod na lumalabas sa pader? Rodolfo, tingnan mo. May mga uod. Maris. Kinakain nila yung balat ko. Maris, wala akong makitang uod. Tulungan mo ko, Rodolfo. Elena! Tulungan Elena, mo. parang awa mo na. Itigil mo na ito. Patayin mo na siya sa takot. Pakawalan niyo na kami. Ibibigay ko sa iyo lahat. Ibibigay, Rodolfo. Wala ka namang pag-aari rito. Ang bahay na to ay kay Natasha. Yung buhay mo, sa amin na. At ang babaeng ito, ang magiging laruan namin hanggang sa huling hininga niya. Hanggang sa mamatay siya. Biglang lumitaw yung mga anino ng mga batang duguan sa paligid ni Marisa. Ang mga ito'y mga dating biktima ng kamanlasan at kasamaan ni Elena at Gabriela. Noong sila ay nagsisimula pa lamang na maging aswang para kay Marisa, bawat anino ay may hawak na kutsilyo at tinutusok siya sa bawat bahagi ng katawan niya. Kahit sa totoo wala naman talagang humahawak sa kanya. Ayoko! Yung mga mata nila, bakit nila kinakain yung mga daliri ko? Rodolfo, wala na akong mga kamay! Tingnan mo, puro buto na lang yung kamay ko. Tingnan mo ako, Maris. Ako yung Gabriel na pinahirapan mo noon. Ngayon, tingnan natin kung ano yung ginawa mo sa akin. Gutom na gutom ako, Maris. At ang puso mo ang gusto kong unahin. Pero hindi ko kukunin sa isang kagat lang ang puso mo. Pipilipitin ko muna ang isip mo hanggang magmakaawa kang mamatay na lang! Sino yun? Sino yung kumakagat? Huwag niyo siyang palalabas! Yung batang walang mukha! Nandun siya sa loob! Huwag niyo siyang palalabas! Ayoko na! Yan yung anak namin na hindi na ilabas dahil sa stress na binigay mo. Nung lalaman kong kabit ka ng asawa ko na nilandi mo noon. Gusto ka niya makilala, Maris. Gusto ka niyang yakapin. Nagsimulang gumapang yung itim na usok patungo kay Marisa. Si Marisa ay pilit na umuurong hanggang sumasadsyad siya sa sulok. Yung mukha niya ay punong-puno ng pawis at luha. Yung labi niya ay pumuputi na. Yung takot na nararamdaman niya ay lumagpas na sa hangganan ng kayang itagal ng isang tao. Tama na! Patawarin mo na siya, Elena! Gabriel! Sige na! Patayin niyo na lang kami! Huwag mo na kaming baliwan ng ganito! Yung kamatayan madali lang. Yung mabuhay sa loob ng sarili mong impyerno. Yun ang totoong parusa, Maris. Tingnan mo. Nandito yung mga lalaking binayaran ni Natasha. Pero hindi sila makapasok. Alam mo ba kung bakit? Dahil pati sila nararamdaman yung amoy ng kamatayan nyo dito. Sa labas, yung mga tauhan ni Ben ay hindi lumilingon. Yung mga mukha nila ay namumutla na parabang nakakita ng aswang na nakatatakot. Yung plano ni Natasha na pananakot ay wala na sa usapan.
Yung nangyari sa loob ay isang ritual ng pagiganti na hindi kayang pigilan ng kahit na sinong mortal. Amoy na amoy ko ang takot mo, Maris. Amoy panis na dugo. Masarap. Ngayon, gusto kong sumigaw ka pa. Sigaw! Isigaw mo sa hangin. Kasama ng ginawa ko kay Mika. Isigaw mo kung paano mo ninakaw ang buhay ni Natasha! Sigaw! Sabi ng sigaw eh. Sigaw sabi, ayaw mong sumigaw ah. Sigaw! 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 Ang ganda ng mga stars. Bakit kulay pula yung langit? Rodolfo, tingnan mo. Sumasayaw yung mga patay. Ang saya-saya nila. Sira na yung isip niya, Gabriel. Wala na siya sa katinuan. Sumayaw kayo. Yung dating matapang at malanding babae. Ngayon, Ang galing wala na sa sarili. Rodolfo. Sige naman. Tapusin na natin yung gabi para sa kanya. Pero itira natin yung katawan niya. Gusto ko, habang buhay siya maging ganito. Isang babaeng gising, yung mga mata, pero patay ang kaluluwa. Sa sandaling yun, si Maris ay bumagsak na sa sahig. Nakadilat yung mga mata at nanginginig yung mga labi. Walang tigil sa pagbulong ng mga salitang walang kabuluhan. Si Rodolfo naman ay nanatiling nakatali. Pinagmamasdan yung kabit niya na tuluyan ng nawala sa sariling pag-iisip dahil sa mga nilalang na nakikita nito. Yung mga aswang ay dahan-dahang naglaho sa dilim. Iniwan ang bahay na may dalang sumpa na hinding-hindi na kailanman mabubura. Kinabukasan, maagang nagising si Natasha sa pansamantala nilang tinutuluyan. Hindi siya nakatulog ng maayos dahil sa kaba at pananabik na malaman kung nagtagumpay ba yung plano niyang takutin si Maris. Yung plano niya ay simple lamang. Takutin ito para kusang lumayas ng bahay niya na kanyang ipinundara habang inihanda niya ng almusal si Mika. Hindi siya mapakali hanggang sa maisipan niyang tawagan si Ben para humingi ng balita. Hello, Ben. Oh, kumusta? Umalis ba? Nakatulog pa ba yung babae niya sa takot? Bakit hindi ka sa akin tumatawag kagabi pa? Ma'am Natasha, pasensya na po ma'am. Hindi namin itinuloy. Hindi nga po kami nakapasok sa loob ng bakod nyo. Anong hindi nakapasok? Binayaran ko kayo ng malaki tapos hindi nyo gagawin yung trabaho nyo? Anong klase kayo mga lalaki? Takot ba kayo kay Rodolfo? Hindi po kay Rodolfo, ma'am. Ma'am, pakinggan niyo po ako. Pagdating namin sa labas ng gate nyo, iba yung pakiramdam namin. May narinig kaming mga tili sa loob na hindi galing sa tao. At saka ma'am, may nakita kaming nilalang sa bubong nyo. Hindi ko may paliwanag. Pero parang dambuhalang hayop na may mukha ng tao. Tumakbo kami, ma'am. Ayaw naming mamatay sa bahay na yun. Ano bang pinagsasabi mo, Ben? Eh baka naman uminom kayo bago kayo pumunta ron, kaya kung ano-ano yung nakikita nyo. Anong nilalang yung sinasabi mo? Totoo po yung sinasabi namin, ma'am. Wala kaming ginawa sa kanila. Hindi kami nakarating sa pinto. Kung ano man yung nangyari sa loob, hindi kami ang may gawa. Huwag niyo na po kaming tawagan ulit. Ibabalik na namin yung pera. Nagtataka si Natasha. Hindi siya naniniwala kay Ben pero kinakabahan siya sa tono ng boses nito. Nagpasya siyang pumunta sa bahay nila kasama si Mika
para tingnan kung ano yung nangyari. Pagdating nila sa tapat ng gate, napansin niyang nakabukas ng bahagya. Yung paligid ay napakatahimik na para bang walang nakatira. Mika, dito ka lang sa likod ko ha. Huwag kang hihiwalay sa akin. Mama, natatakot po ako. Parang may masamang amoy dito sa labas pa lang. Pumasok nga sila sa loob ng bahay. Laking gulat ni Natasha nang makitang sira na yung gamit sa sala. Yung mga kortina'y punit-punit. May mga bakas ng kuko sa dingding. Sa gitna ng salay nakita niya si Rodolfo. Nakatali sa upuan. Tulala at umiiyak ng walang tunog. Pero yung mga nakapangingilabot ay yung nakita niya sa isang sulok ng kwarto. Huwag niyo akong kainin. Yung mga mata, Elena, yung mga mata mo. Gabriel, huwag yung puso ko. Huwag. Ang daming dugo sa kisame. Maris? Ano nangyari sa'yo? Mga aswang! Nandiyan na sila. Nandiyan na. Nakikita ko sila sa likod mo. Natasha! Natasha! Yung mahaba nilang dila. Ay, kinakain nila yung mga kamay ko. Tulong! Tulungan niyo ako! Rodolfo, Ayoko na. ano nangyari dito? May mga pumasok ba rito? Ayoko na. Sila Ben ba yung gumawa nito sa inyo? Hindi tao yung pumasok dito, Natasha. Si Elena. Yung pamilya na dating pamilyang sinira ni Marisa. Lumayo ka sa... Naging aswang sila Lumayo ka. dahil sa galit kay Marisa. Ayoko sa'yo. Buong gabi nilang pinahirapan si Marisa. Pinakita nila sa kanya ang lahat ng nakatatakot sa mundo hanggang sa mabaliw siya. Elena? Dating pamilya na sinira ni Maris? Rodolfo, ano pinagsasabi mo? Dating pamilyang sinira ni Marisa. Bago ko siya nakilala, hindi raw sila namatay. Bumalik sila para magiganti sa kanya. Wala kaming laban sa kanila. Tingnan mo si Maris. Hindi na siya tao. Wala na siya sa kanyang katinuan. Yung nakikita niya lang, yung halimaw na yun sa bawat sulok ng bahay na ito. Sabi nila, ako naman yung susunod. Gagawin nila akong tulad nila. Natasha, iligtas mo ako. Yung mga aswang na may pakpak. Nasa likod mo sila! Natasha! Tumingin si Natasha sa paligid. Wala naman siyang nakikitang kahit na ano. Pero ang bigat ng hangin ay hindi niya maikakaila. Yung amoy na malansa ay nandoon pa rin. Napagtanto niya na yung plano niyang pananakot ay naging isang totoong bangungot dahil sa isang lihim na itinatago ni Marie sa kanya, ang dati nitong pamilya na si Mira. Akala ko, mga tao lang yung mananakot. Pero yung totoo, yung sariling multo at sumpa ng pamilyang sinira ni na Maris, ang tumapos sa kanya. Brutal yung ginawa nila. Sobra pa sa kaya kong isipin. Nagulat si Natasha at Mika. Si Maris ay lalong nagwala at sumisigaw tungkol sa mga aswang na humahawak daw sa liig niya. Yung babaeng dati napakatapang at malupit kay Mika, ngayon ay parang isa na lang basang sisiw na nawala sa katinuan dahil sa sobrang takot. Ang paligid sa loob ng bahay para bang naging isang malaking libingan. Kahit tirik na yung araw sa labas, yung loob ng sala ay nananatiling malamig at madilim. Si Natasha ay nakatayo sa gitna ng kwarto.
Hindi alam kung maaawa o matatakot sa itsura ni Maris. Yung babaeng dati ubod ng sungit at matapang, ngayon nakaupo sa sulok, kinakausap ang sariling anino habang yung mga daliri niya'y parabang pilit na kinakalmot yung semento hanggang sa magdugo na yung mga kuko nito. Rodolfo, kailangan ilabas dito si Mika. Hindi maganda sa bata yung nakakita niya yung ganito. Pero bago yun, sabihin mo sa akin yung totoo. Sino talagang pumasok dito? Sabi ng mga tauhan ko, wala silang ginawa. Totoo. Yung aswang na sina Elena at Gabriel, yun lang nalakot sa kanya. Natasha, brutal yung ginawa nila. Nakita ko kung paano humaba yung mga katawan nila at saka yung kung paano nila ipinakita kay Maris. Yung mga katatakutan hindi mo maiisip. Hindi lang sila nanakot. Sinira niya yung utak niya. Mama, natatakot po ako kay Tita Maris. Bakit yung mga mata niya para siyang may nakikita na hindi natin nakikita? Yan na sila! Gabriel! Huwag mong kunin yung mata ko! Natasha! Nakikita mo ba yun? Yung babaeng putol yung ibabang bahagi ng katawan! Nasa tapat mo siya! Ang daming dugo ng suot ko! Maris! Tumahimik ka na! Wala namang tao dito eh! Kundi tayo lang, tsaka si Rodolfo! Rodolfo, anong gagawin natin sa kanya? Mukhang nasira na talaga siya ng bait! Wala na tayong magagawa, Natasha. Pagod na ako. Sabi ni Elena bago sila umalis. Ito yung parusa sa pagsira niya sa pamilya nila noon. Si Maris yung dela kung bakit nasira yung pamilya nila. At ito yung kabayaran nila. Gabi-gabi niyang makikita yung mga nakikita niyang yan. Kahit saan ba siya magpunta. Naiwan sina Natasha at Nika sa loob ng tahimik na bahay. Tumingin si Natasha sa itaas sa kesame kung saan sinabi ni Rodolfo na dumikit yung aswang. Wala siyang nakitang anino pero ramdam niya yung bigat ng nakaraan sa bahay na iyon. Lumapit siya kay Mika at hinaplos ang mukha nito. Anak, tapos ng lahat. Wala na si Tita Maris mo. Wala nang mananakit sa'yo. Mama, totoo po ba yung mga sinabi ni Papa na may mga aswang? Hindi ko alam, Mika. Ang alam ko lang, yung pagiging masama, laging may kabayaran. Kung totoo mang sina Elena at Gabriel yung nanakot sa kanya, baka dahil sa sobrang sama ng loob nila. Pero sa ngayon, yung mahalaga, tayo'y magkasama, anak. Lumipas yung ilang araw pagkatapos ng madugong gabing iyon. Sinimula ni Natasha at ni Mika yung malawakang paglilinis sa bahay niya. Nagpatawag siya ng mga karpentero para ayusin ang mga basag na bintana at palitan ang lahat ng lock ng mga pinto. Bawat gamit na hinahawakan ni Maris, mga bedsheet, kortina, pati na yung mga sofa na inupuan nito, pinamigay niya o kaya naman ay sinunog sa likod ng bahay. Gusto niyang burahin ang bawat bakas ng pananatili ng babaeng iyon habang naglilinis siya ng kwarto. Isang hindi kilalang numero ang tumawag. Hello? Sino to? Natasha, si Rodolfo ito. Please, huwag mo munang ibaba. Kailangan ko lang makausap ka. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Bakit ka tumatawag? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Na wag mo na akong guguluhin pa. Nakuha mo na yung gusto mo, di ba? Kasama mo na siya. Natasha, parang ako mo na. Si Maris hindi siya tumitigil. Dinala ko na siya sa psychiatric ward. Pero pinalabas din kami dahil wala naman daw siyang physical na sakit sa utak.
nang makita nila. Pero sa gabi, Natasha, sa gabi, nagsasalita siya ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Natasha, natatakot ako. Kagabi nakita ko si Maris. Nakatayo sa tapat ng bintana. Kinakain niya yung buhok niya mismo. Tapos tumingin siya sa akin. Yung boses niya, hindi boses ni Maris, kundi boses ng lalaki. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya. Huwag kang magtatanong sa akin at saka hihingi ng tulong. Asawa mo lang ako na niloko mo. Wala akong kinalaman sa mga karmang natatanggap nyo ngayon. Tulungan mo ko, please. Sige lang. Ibibigay ko sa'yo lahat. Yung pera sa bangko, yung sasakyan, lahat kunin mo na. Basta tulungan mo lang kami makalis dito. Nararamdaman ko silang dalawa sa paligid ko. Natasha, kahit sa banyo, parang nakamasin siya sa akin. Hindi nabibili ng pera yung katahimikan ng kaluluwa, Rodolfo. Ang hiling ko lang sa'yo, huwag mo na akong tatawagan ulit. Alagaan mo yung pinili mo. Total, sabi niyo naman, di ba? Mahal niyo ang isa't isa. Patunayan mo yan ngayon, habang nababaliw siya sa harap mo. Hello? Hello? Andiyan ka pa ba? Andito